Amen. So mga kapatid, dadako na tayo sa ating morning revival preview. At bago na ang ating morning revival ngayon. So bago na. Kaya mag-uumpisa uli sa week 1. So ang pamagat ng ating morning revival for this week ay The Government of God for the Economy of God. Ang kapamahalaan ng Diyos para sa ekonomiya ng Diyos. Amen. So ang ating schedule ay week 1, day 1, 1-1. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 1 Peter 4:17. For it is time for the judgment to begin from the house of God. And if first among us, what will be the end of those who disobey the gospel of God? So yung judgment kasi ay may kinalaman sa government of God. Sapagkat ang pag-uusapan natin ay government ng Diyos, syempre tatalakayin dito ang mga paghahatol. Kaya isa sa pinaka-topic ng MR natin ngayon ay ang paghahatol ng Diyos. Dito sa verse na ito, sinasabi na yung paghahatol ng Diyos ay nagsimula sa kanyang sambahayan. Sino ba ang sambahayan ng Diyos? Siyempre tayo. Kaya yung paghahatol ng Diyos nag-uumpisa sa atin. Ang sambahayan ng Diyos ay ang mga kalipunan ng mga believer. Pero pwede natin sabihin, ito ay ang eklesiya. Kaya sa panahon natin, meron ng discipline. Yung disiplina natin, yan ay paghahatol ng Diyos. Gumagawa na sa gitna natin ngayon ang paghahatol ng Diyos. So, yan yung sinasabi rito. 2 Peter 3:12. Expecting and hastening the coming of the day of God, on account of which the heavens will bring on fire, will be dissolved, and the elements burning with intense heat are to be melted away. So yan, binanggit sa atin na sa darating na kapanahunan, hindi lang tao, maging itong lumang langit at lumang lupa na kung saan nandito ngayon ay susunugin din. Ilalagay sa apoy. Mawawala na yan, madidissolve na yan. Sa isang video ko, binanggit ko yan eh. Kaya, ang Diyos natin, kailangan makilala rin natin bilang isang Diyos na humahatol. Hahatulan niya. At ang kanyang paghahatol ay ang paglilinis. Pag may paghahatol, merong paglilinis. Ano ba ang hinahatulan? Ang hinahatulan ay mga bagay na hindi tama, hindi wasto, marumi. At sinasabi natin mga bagay na kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Sinahatulan niya yan. Yung iba na purify, yung iba naman natutupok na, nawawala na. Magbabasa na ako. Since Peter's epistles are concerned with the government of God, the judgment of God and of the Lord is referred to repeatedly as one of the main items. God's judgment began from the angels and passed through the generations of men in the Old Testament. Ito. So sinasabi sa atin na ang isa sa paksa sa loob ng kapamahalaan ng Diyos ay ang paghahatol na paulit-ulit na babanggitin sa atin bilang paksa natin dito sa mga mensaheng ito. At sinasabi sa atin na ang paghahatol ng Diyos, ito ay nagsimula sa mga anghel. No? At kalaunan, ito ay napunta na sa mga henerasyon ng tao. So mula sa mga anghel, tungo sa mga henerasyon ng tao. Bakit nag-umpisa sa mga anghel? Kasi ang unang creation o nilikha ng Diyos ay mga anghel. Di ba? Yung pinuno ng mga anghel, si Lucifer, yung archangel, nagrebelde laban sa Diyos at dinala ang paghahatol dito sa lupa noong panahon ng kanyang pagrebelde. Kaya pag trinace ninyo sa history, kung kayo ay familiar, ang mga unang hinatulan ng Diyos ay ang mga anghel na nagrebelde sa Kanya. Kaya dahil sa pagre-rebelde ng mga anghel,
Itong buong sangkalupaan nilagay niya sa ilalim ng tubig. Hindi natin alam kung gaano katagal na napasa ilalim ng tubig ang buong sangkalupaan. May mga nagsasabi, maaaring millions of years yan. Kasi yung mga archaeologists, pag naguhukay sila sa mga lupa, sa mga bundok, meron sila nakukuha mga shell. Ang shell nagpapatunay na ang buong sangkalupaan ay nasa ilalim ng tubig sa isang mahabang panahon. Kaya yan ang unang pagkakataon. So nasa ano yan? Nasa kasaysayan yan at nasa loob ng Biblia. Reference dyan, basahin nyo yung The Origin of Satan. Meron din akong video dyan, pero pwede rin ninyong hanapin sa ministeryo yung mismong mensahe dyan na mas mahaba. Amen. Then in the New Testament age, it begins from the house of God and continues until the coming of the day of the Lord, which will be a day of judgment on the Jews, the believers, and the Gentiles before the millennium. Amen. Yung judgment, nagpatuloy siya. Yung sa verse na sinabi natin, pagkatapos ng Old Testament, sa New Testament, sinabi sa Peter, na ang paghahatol ng Diyos ay nagsimula sa sambahayan ng Diyos. Nagsimula. Nagsimula na ba? Oo, nagsimula na. Kaya, sa panahon na ito, tayo mga believers, nadidisiplina na tayo ngayon, sa panahon na to. Nasa Biblia, may mga pagdidisiplina na ang Diyos sa atin. Pwede natin sabihin yung mga pagdidisiplina niya ay minor. Minor lang naman. May mga believer na nadidisiplina sa isang minor na paraan. Ano ba naman yung nagka-cancer ka? At gumaling din naman. So may mga disiplina. Sabi nga sa Revelation, yung mga minamahal ng Diyos, kanyang mga dinidisiplina. At yung disiplina ng Panginoon sa panahon na ito ay mabuti naman. Sapagkat ito ay nagbubunga ng kabanalan. Kasi sa New Testament, yung discipline, iba't ibang words din ang ginamit dyan eh. Diba? Minsan ginamit niya yung salitang, they are tried. Yung mga pagsubok. Yung mga pagsubok. Sa Revelation, okay, discipline din ang ginamit niya. So sa New Testament, sa mga believer, bihira ang gamitin yung salitang judge. Bihira sa gamitin niya. Discipline, it's more on educational. Pero ito ay mga bagay na sinasabi niya, binabata natin. Ibig sabihin, pinapasan mo. Ano ba yung mga pinapasan mong bagay? Yung mga masasakit, mahihirap. Yan ay mga disiplina ng Panginoon. Yan, nag-umpisa na siya sa sambahayan ng Diyos. Okay. So, tapos, magtutuloy-tuloy siya. Okay. Bago dumating ang millennial. Kasi ang millennial ay susunod pagkatapos ng Great Tribulation. So, yun. Basta magkakaroon na dyan ng mga medyo mga matitinding pagdidisiplina. Halimbawa sa mga Hudyo. Ang Hudyo naman ay mananatili yan eh. Hindi na mawawala yung mga yan. Bagamat sa bagong tipan, hindi naman sila tinatawag na mga believer. No? Pero mananatili sila kasi meron silang covenante. Yung covenant ng Diyos binigay sa kanila. Kaya nga, bago dumating yung Great Tribulation, 144,000, 12,000 bawat tribe ang tatatakan upang i-preserve sila sa darating na millennium o na Great Tribulation, sa darating na Great Tribulation, upang hindi sila masaktan. So, merong ganyang aspect tungkol sa mga Jew. Pero mga Jew, tuloy-tuloy na dinidisiplina yan. Mula sa lumang tipan.
hanggang sa panahon ng bagong tipan, ang daming suffering ng mga Jew. Marami silang suffering. Marami silang dinaanan. At lahat ng mga pagdurusa sa panahon na ito ay mga disiplina ng Panginoon. Hindi tayo makakaligtas dyan. Maski yung sila Brother Ni, may mga message sila, the discipline of the Holy Spirit. Yan ay judgment. Kapag sinabi natin discipline, judgment yan. Kaya lang ginagamit natin yung salitang discipline to make it more educational. Amen. Amen. So, yung mga Gentiles, okay, hahatulan din sila bago dumating ang millennium. Ito naman yung hahatulan ng mga Gentile na mga dumaan sa panahon ng Great Tribulation. Sabagat pagkatapos ng Great Tribulation, yung mga Gentile hahatiin sa dalawa. May tupa, isang grupo, may kambing. Yung mga kambing, diretso na sa lake of fire yan. Buhay. At yun ang mga tupa, ito naman yung mga tumulong sa mga believer, i-restore sila para maging mga mamamayan sa darating na millennial kingdom. At yun naman mga believer na mga naging overcomer, sila naman yung maghaharing kasama ni Kristo sa panahon ng millennial kingdom. So may mga ganyang bagay na makikita natin. Amen. Some judgment result in a disciplinary dealing. Okay, yung dealing, yung word na dealing, discipline din yun. Na dealing. Pagtutuos ng Diyos, tinutuos niya tayo. Ibig sabihin, dinidisiplina niya tayo. Amen. So some judgment results in a disciplinary dealing, some in a dispensational punishment, and some in eternal perdition. However, by all this judgment, the Lord God will clear up and purify the entire universe, that we may have a new heaven and new earth, for a new universe filled with His righteousness. Yan, so sinasabi sa atin. Gagamitin ng Diyos ang paghahatol hanggang mapadalisay niya itong buong sansinukob na namantsahan dahil sa pagre-rebelde ng archangel. Karoon dito ng kasalanan, kamatayan, sanlibutan, paghahari ng masamang isa. At ang mga ang mga masasamang espiritu na sumama kay Satanas, ang mga demonyo, mga disembodied spirit na sumama kay Satanas. Lahat ito i-clear up ng Panginoon. Hahatulan niya. Bandang huli maging itong lumang langit at lumang lupa, susunugin ito dahil ito ay namantsahan na ng kasalanan at pagre-rebelde ni Satanas. Kaya lahat ng ito magaganap ito. Dito meron siyang binanggit na 3 klaseng disiplina. Gusto kong banggitin. Sabi nga, some judgment result in disciplinary dealing. So yung isang paghahatol niya, kung tawagin siya ay disciplinary dealing. So, more on discipline siya. Judgment siya, pero discipline siya. Kasi pag ginamit natin yung discipline, ito ay mabuting bagay naman, kaya lang masakit din. Katulad ng ibang mga magulang, gumagawa ng pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Mula sa kanilang pag-ibig, gusto nila yung mga anak nila ay maging maayos. Kaya meron mga pagdidisiplina dyan. So, ang Diyos natin, ganyan din. Gumagawa rin siya ng pagdidisiplina sa kanyang mga anak sa panahon ng kanilang mga hindi mga maayos na sitwasyon. Upang mula dito, dalhin niya ang isang pagbabago. Kapag nadisiplina ka, parang educational siya, magdadala ito ng isang pagbabago sa buhay natin. So, yun yung tinatawag na disciplinary dealings. Tapos meron naman siya sinasabi rito, dispensational punishment. Dispensational. Ang dispensational punishment naman, nako, mabigat ito.
ito yung pangkapanahon ng parusa sa mga hindi naging mandaraig. Mahaba siya, 1,000 taon ang sentensya. So, mahaba siya. Kaya huwag natin gawing biro ito. At dinescribe siya ng Biblia bilang isang outer darkness where there shall be weeping and gnashing of teeth. Matindi yan. Yan ay dispensational discipline. Tapos yung pangatlo naman, ito naman yung tinatawag na eternal perdition. Ang eternal perdition naman ay lake of fire. Pinakamalupit ito. Ito ay ang judgment sa mga hindi nanampalataya sa Panginoon. So ano ang kasalanan nila? Isa lang, hindi sila nanampalataya sa Panginoon. Hindi dahil naging murderer sila, magnanakaw sila, o naging masasamang tao sila. So lahat sana yun ay napatawad kung sila ay nanampalataya sa Panginoon. Pero hindi sila nanampalataya sa Panginoon. Maging yung mga mabubuting tao na hindi nanampalataya sa Panginoon, sila ay hahatulan ng eternal perdition kasi hindi sila nanampalataya sa Panginoon. Kaya yan yung tatlong klase ng judgment sa mga tao. Generally, ibig sabihin, merong mga special judgment. Katulad nung binanggit ko kanina, yung judgment sa mga Gentile na buhay pa pagdating ng Panginoon bago dumating yung millennial. Kung saan sila ay hahatiin sa kategorya ng tupa at kambing. So, ibang klaseng judgment naman yan. Pero generally, lahat ng tao hahatulan sa tatlong uri ng paghahatol. Discipline. Ibig sabihin ng discipline, maaaring ito ay sabihin natin, ito yung panahon ngayon na mayroong pagdidisiplina ng Panginoon. At dispensational punishment, yan naman yung bago dumating ang millennial, yung mga hindi naging mandaraig, dadaan sa dispensational punishment. At pagkatapos naman yan, yung eternal perdition. At ito naman ay ang kahatulan para sa mga hindi nanampalataya sa Panginoon. So once and for all, mula sa mga disiplinang ito, pagkatapos nito mga disiplinang ito, wala na. Lahat ng tao ayos na, righteous na. Kaya ang Diyos natin ay isang Diyos na nagdidisiplina. Amen. Amen. Okay, so pupunta na ako sa today's reading. So ito mga babasahin ko sa inyo, hindi naman kailangan ng mga paliwanag kasi historical ito. So konting mga history ito. So intindihin natin siya sa aspekto ng history. So magbabasa lang ako. In his interpretation of Nebuchadnezzar's dream, Daniel explained that the Most High had decreed that he would be driven out from among the mankind, dwell in the beasts of the field, be made to eat grass as bulls, and lose his listenings for a period of seven times, until he came to know that the Most High is the ruler over the kingdom of men. So, verse 26 goes on to say, in that it was commanded that the stump of roots of the tree be left. Your kingdom will be assured to you after you have come to know that the heavens do rule. Sinong binabanggit dito? Si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar kasi isang hari ng Babylonia. So hari ito ng Babylonia at sobrang yaman ng kanyang kaharian. Marangyang kaharian itong Babylonia noong panahon ni Nebuchadnezzar. At dahil sa karangyaan ng Babylonia, pati palasyo, napakaganda, napakayaman, napakasagana, siya ay naging palalo, tumaas yung kanyang yung sarili. Tandaan niyo,
ang ayaw ng Diyos ay yung mga palalo, mga puno ng pride, mapagmalaki, palalo, nagmamalaki, nagmamataas. Yan yung nangyari kay Nebuchadnezzar. At dahil diyan, dumating yung sumpa. Ano ba yung sumpa sa kanya? Na siya ay mapapalayas mula sa uri ng tao. Sipin mo, tao ka na pinaalis ka sa uri ng tao. O di ano nangyari? Naging halimaw siya. Katulad ng isang halimaw. At katulad siya ng mga toro na kumakain ng damo. Tao yan eh. Na-convert. Naging halimaw. At ayun, kumakain siya ng damo. At siya ay nabuhay kasama ng mga hayop, ng mga mababangis na hayop sa sangkalupaan at kumakain ng damo. At pansamantala nawala ang kanyang kamalayan bilang isang tao. Nawala yung kamalayan niya. Ibig sabihin, naging isip hayop siya to si Nebuchadnezzar. At lahat ng ito ay isang sumpa at parusa sa kanya ng Diyos, no, dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Itong si Nebuchadnezzar, pwede natin sabihin, ay isang pagsasalarawan ni Satanas na nagrebelde sa Diyos dahil sa kanyang pride. Hindi ko alam ano ba sa Tagalog yung pride. O, dahil sa pride. At ito ang kaharian niya ay hindi na ibalik hanggat hindi niya napagtanto na ang kalangitan ang namamahala. Akala niya kasi siya eh. Kumisan pag yung tao sobrang taas mo, akala mo ikaw ang Diyos, ikaw ang hari. Kaya sa panahon ng pagdidisiplina, ibabagsak ka ng Diyos at doon matatanto mo na hindi ka pala Diyos. Kundi ang tunay na Diyos ay nire-represent ng sangkalangitan na siyang totoong namamahala sa buong sangkalupaan. So yun yung history ni Nebuchadnezzar. Tapos yung sumunod naman dito, si Belshazzar. Ito naman yung successor ni Nebuchadnezzar. So sabi dito, Belshazzar, under the influence of the wine, commanded men to bring the gold and silver vessels that Nebuchadnezzar, his forefather, had taken out from the temple in Jerusalem, that he, his lords, his wives, and his concubines might drink from them and praise the gods of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. They took the vessels that they were for God's worship in his holy temple at Jerusalem and used them in worshiping idols. That was an insult to God's holiness. So matindi naman itong isang ito, si Belshazzar. Kasi yung kanilang lolo, si Nebuchadnezzar, plinander niya yung Jerusalem. Kinuha niya yung mga vessels of gold, silver, yan yung mga inumin na ginagamit ng mga Israelites sa kanilang pagsamba sa Diyos. Mga ginto yan. Mga ano yan, mga banal na bagay yan. Mga gamit yan sa templo ng Diyos. Pero nung nailuklok na si Belshazzar, pinalabas niya lahat yung mga ninakaw na yan. At ginamit naman niya, no, bilang mag-inuman. Doon sila nag-inuman ng wine, kasama yung kanya mga pinuno, kasama yung kanya mga asawa, kasama yung kanya mga concubines. No? At habang nagiinuman sila, sinamba nila yung Diyos-Diyosan. Yan yung paglapastangan sa mga gamit ng templo. At sinasabi rito, ito ay isang insulto sa Diyos. Nang ibig sabihin, itong Belshazzar, bagamat alam niya yung nangyari kay Nebuchadnezzar, yung pinagdaanan ni Nebuchadnezzar, dahil hindi niya sinamba o nirespeto yung totoong Diyos, dapat natuto na siya dyan, dapat nagkaroon na siya ng lesson. Pero hindi eh. Mas grabe pa yung kanyang ginawa. Kaya sabi dito, at the very moment that they were drinking wine and praising their gods,
the fingers of a man had came forth and wrote opposite the lampstand upon the plaster of the wall of the king palace. So, habang sila nagiinuman, bigla may isang daliri ng tao na nagsulat doon sa pader. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, intindihin natin to ayon sa isang kasaysayan ng mga naganap ng panahon na yun. Before reading the writing and interpreting it, Daniel reminded Belshazzar of the experience of Nebuchadnezzar recorded in chapter 4. Daniel regarded that what happened to Nebuchadnezzar as a lesson not only to Nebuchadnezzar, but also for all his descendants. Nebuchadnezzar had been severely disciplined by God, and after he had learned the lesson, offered praise to God. So si Nebuchadnezzar, sa huling bahagi ng buhay niya, nung napagtanto niya, ang Diyos pala, ang isang Diyos na makapangyarihan. Nagsisi siya at siya ay nag-alay sa totoong Diyos. So yun yung naging huling bahagi ni Nebuchadnezzar. Tapos ito si Nebuchadnezzar. Dapat natuto siya doon sa lolo niya. Hindi siya natuto. So ginawa pa niya yung mga pang-iinsulto sa Diyos. Kaya ito si Nebuchadnezzar, ito si Belshazzar, hindi siya natuto mula sa disiplinang ginawa ng Diyos kay Nebuchadnezzar. Kaya si Belshazzar, hindi siya natuto at dahil dito, siya ay dinisiplina ng Diyos. Pero bago niya ginawa yun, binigyan na siya ng babala ni Daniel, pero hindi din siya nakinig. Hindi rin siya nakinig. Kaya sa halip, ininsulto pa rin niya ang Diyos. Kaya ang huling kapanahunan ni Belshazzar ay malagim. Nawala ang kaharian at dumating ang mga Persian, I think Persian siya, yung mga Medes at saka yung mga Persians, pinatay siya. So yan ay ayon sa mga history. Amen. So Belshazzar should have learned something from this lesson, that he did not care about it at all. Thus Daniel said to him, "You, his descendant, Belshazzar, have not humbled your heart." Though you knew all this, but you have exalted yourself against the Lord of the heavens, the God in whose hand is your breath, and to whom all your ways belong, you have not honored. Kaya, nung pagkatapos niyang ginawa yan, pinagwikaan siya ni Daniel na hindi ka natuto. Hindi ka natuto. So in verses 25 to 28, we see Daniel's interpretation of the writing. This is the writing that was inscribed. So ito yung nakasulat doon sa pader. Sabi rito, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. This is Daniel's interpretation of the matter. Mene, ang ibig sabihin ng Mene, God has numbered Belshazzar's kingdom and brought it to an end. Ibig sabihin, nakatulan na, tinalaga na yung kapanahunan ng kanyang kaharian na magwawakas sa ganyang kapanahunan. Tapos, Tekel, he has been weighed in the scales and found to be lacking. Okay, ang ibig sabihin nun, tinimbang ka, pero ikaw ay kulang. Ibig sabihin, wala ka sa standard. Wala ka sa tamang sukat. Wala ka sa tamang timbang. So, yun yung ibig sabihin ng Tekel. Okay. Peres, his kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians. So, ibig sabihin yung Mene, Tekel, Upharsin. Okay, so, yan yung kahulugan nung isinulat doon sa pader bilang paghahatol kay Belshazzar na hindi siya natuto mula sa kanyang ninunong si Nebuchadnezzar.
Kaya anong nakita natin dyan? Judgment pa rin. Na ang Diyos ay isang Diyos na humahatol. Kaya anong gagawin natin? Kailangan magpakababa tayo sa ilalim ng makapangyarihang Diyos na humahatol. Katulad na sinasabi, ang mga palalo ay ginigibap ng Diyos. Binabagsak. Kaya wala dapat maging palalo. Lalo sa buhay eklesiya. Huwag na huwag tayong magpanginoon, mamanginoon sa buhay eklesiya. At huwag natin laitin ang mga kapatid sa buhay eklesiya. Maayos tayo. Salamat Panginoon. Pinakita mo sa amin na ikaw ang Diyos na humahatol. Sabagat ikaw ang Diyos ng katwiran. At ang iyong paghahatol ay nag-umpisa na sa panahon namin upang sa kapanahunan na ito, Panginoon, ang iyong mga pagdidisiplina ay maging aral at mga lesson na kailangan namin matutuhan. Panginoong Isus, binibigyan namin ang aming mga sarili sa iyo. Na sa panahon na ito, ikaw ang Diyos na dapat naming katakutan at respetuhin. Salamat, Panginoon. Amen.